Hi Virgo, welcome. And this is your reading for 2024. Be open-minded, hindi halos lahat makaresonate. Pag pangit, skip nyo na lamang. Then, kapag maganda, i-claim nyo na lamang. Okay? Doon tayo magtuon sa positive. Pag negative, ipagdasal na wag maganap. Yun lang naman yun. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. And give me the message for Virgo. Give me the message for Virgo. Ayan, Queen of Wands, lumabas. Upright. Give me the message for Virgo. Oh, tumalsik to. Page of Wands. Then, Three of Pentacles. Give me the message for Virgo, please. Okay, tumalsik tong King of Wands. Give me the message for Virgo, please. Okay. Give me the message for Virgo. Seven of Pentacles. Meron ditong Knight of Pentacles. Give me the message for Virgo. Okay. Meron ditong the Fool. Excuse me po. Nine of Wands, reverse. Page of Pentacles. And Devil, reverse. Okay. Okay, start na ako. Nafe-feel ko dito January, February, and March. Sa pagpasok ng taon, nakikitaan ko dito na handa ka na, okay? Handa ka na makamit, ma-receive yung tagumpay. Ganun yung energy mo dito. Marami kang hinihiling, marami kang gustong mangyari, maganap. Then, nararamdaman ko dito na positibo ito, okay? Nakikitaan ko dito, no, dahil lumabas si Queen of Wands. Nararamdaman ko dito yung pagiging mong stable, yung pagiging mong positibo. Dahil doon, nakikitaan ko dito na yung tipo na lumago ka, binangon mo muli yung sarili mo, or pwede rin sabihin na dun ka nakatuon sa iyong pangarap, sa iyong tagumpay, na kung sana marireceive mo tong blessing na to. Then nafe-feel ko dito na may stability ka, may paglago ka. Kahit may mga pagsubok na nararanasan ka dito, hindi mo to pinapansin dahil nakikitaan ko dito na isa kang masayahing tao, okay? Hindi ka nagpapa-apekto sa mga sinasabi ng mga tao, yung mga negative vibes ba. Hindi ka nagpapa-apekto dito dahil may sarili kang shine. Kumbaga, nagniningning ka. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Kumbaga, para kang alikabok na bumangon muli sa pagkaalikabok. Yung tipong ganun, binangon mo muli yung sarili mo. Ganun yung energy mo. Na kung saan before, parang sobra kang nalugmok, pero binangon mo muli na may pag-asa. Punong-puno ng pag-asa. Ganun yung nararamdaman ko. Then dito, by February and March, nararamdaman ko dito na meron ka ditong isi-search, meron kang gustong mangyari, or pwede rin sabihin na meron ka ditong pinaplano. Then nakikitaan ko dito, kung ano man yung mga plano mo or kung ano man yung gusto mong tuklasin, matutuklasan mo to. Meron ka ditong malalim na inaalam or may pinag-aaralan ka dito, or pwede rin sabihin na ikaw yung tipo ng tao na matalino, analytical, kumbaga logic ka mag-isip. Hindi ka basta-basta madaling mapataob ng isang tao kasi ginagamitan mo to ng sense. Ito na yung nararamdaman ko. Then nakikitaan ko din dito na ikaw yung tipo ng tao na malakas yung sense of humor. Hindi ka madaling mabara, ganon. Hindi ka madaling mabara ng mga tao. Ito yung nararamdaman ko. Then nakikita ko dito, na may mensahe kang marireceive.
or pwede rin sabihin na meron kang padadalhan ng mensahe na kung saan kasi Page of Wands may pagkayang energy nito, yung tipo na meron ditong magpapadala ng mensahe sa'yo, or pwede rin sabihin na ini-stalk ka ng tao nito, okay? Ito lang yung nararamdaman ko, meron ditong young energy na kung saan nagkakaroon ng interest sa'yo, okay? Then dito sa Three of Pentacles, yung iba sa inyo meron ditong gagawin by March. Yung tipo bang meron kang pinaplano, or pwede rin sabihin magpapagawa ka ng bahay na kung saan meron kang binubuo dito, meron kang gagawin, meron ditong pagbubuhusan ka ng oras, meron kang bubuuin, may mga plano ka na kung saan may paglago, unti-unti itong matatapos. Then nakikita ko din dito nakatuon ka dito sa maganda at maayos. Merong message, may message ka talagang marireceive. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man nakikitaan ko rin dito na may bagong oportunidad na parating sa'yo na kung saan may paglago ito, okay? Then nakikitaan ko dito, matapang ka, hindi ka basta-basta madaling mapatumba. Ganun yung energy mo kasi positive ka mag-isip kahit may mga negatibong tao sa paligid mo, hinahanapan mo talaga ng positibo, hindi ka madaling maapektuhan sa mga sabi-sabi. Ganun lang yung vibes na nararamdaman ko sa'yo, okay? Then dito April, May, June, July. April, May, June, okay? Dito tayo sa April, May, June. Nararamdaman ko sa King of Wands. Dahil lumabas si King of Wands, ganito yung energy mo, matatag ka, matapang ka. Kumbaga, meron ka ditong hinihiling, may wish ka ditong marireceive, okay? Then nakikitaan ko dito na nararamdaman ko dito na marami ka man pagsubok na kinharap, pero nalampasan mo to dahil malaki yung pag-asa mo, ganun ka. Then nakikitaan ko din dito na malawak yung iyong yung iyong karunungan, or sabihin natin meron kang wisdom, yung hanggang meron kang karunungan na nakakakuha ang ibang tao sa iyo ng knowledge, ganun yung energy. Then na-feel ko din dito na may paglago, or sabihin natin na nagkakaroon ng growth para sa iyo, kasi nakikita ko matured ka mag-isip iba yung iba yung pananaw mo sa pananaw ng ibang tao. Kumbaga malalim ka, ito lang yung nararamdaman ko, malalim kang tao, okay? Then dito lumabas si King of Wands and si King, dalawang beses lumabas ang King of Wands. So ibig sabihin talagang ikaw malalim ka, hindi ka basta-basta mapapatumba. Kapag meron kang ginul, yung ginul na kung meron kang sinet na goal yan, kapag meron kang sinet na goal, talagang hindi ka basta-basta nasuko, talagang nag-aalab yung interest mo sa pangarap mo, na kung saan talagang ginagawan mo talaga ng aksyon. Kung ikaw man ay isang mangingibig, nakikitaan ko din dito na talagang pag nagka-interest sa isang tao, talagang dibdiban, okay? Then na-feel ko, then medyo ka din, maisip, yung tipo na once na nagka-interest ka sa tao, talagang iniisip mo tong tao na ito, okay? Ganun lang yung energy na nararamdaman ko dito. Talaga pag nagmahal ka, todo alab. Then dito pagdating ng June, meron ditong tulong na parating sa'yo, okay? Or pwede rin sabihin, ikaw yung magbibigay ng tulong dito sa tao na ito. Meron ditong oportunidad na parating. Then na-feel ko din dito na may paglago, or sabihin natin, ikaw yung tipo ng tao na hindi madamot. Kumbaga yung tipo ng tao na handa kang tumulong sa iyong kapwa kung meron ka. Ganun yung nararamdaman kong energy. Napakabuti mo, mapagbigay ka. Dahil doon sa pagiging mo mapagbigay, yung blessing, mabilis mo nare-receive siya. Ito lang yung nararamdaman ko. Then, tingnan pa natin, July, August, September. Napipil ko dito, sa Knight of Pentacles. Meron ditong taong patungo sa'yo. Okay, may parating. Meron kang bisitang hindi mo akalain, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man, sinasabihan ka dito mag-ingat din kasi hindi lahat ng nakikita mo ay okay. Then napipil ko dito na huwag kang madaling magpabiktima, okay? Kumbaga, huwag kang muna mabilis magdesisyon ng mga bagay-bagay, Kailangan mo dito ng guidance or magdasal ka kapag gagawa ka ng isang desisyon. Kasi meron ditong pain, okay? Then sinasabihan ka dito, na kasi ikaw yung tipo ng tao na hindi ka basta-basta
Hindi ka basta-basta ba nag-iisip ng kung ano-anong masama, ganun. Kumbaga, may free spirit ka, malaya kang gawin yung mga bagay-bagay na gusto mo, yung may pagka-pure ka inosente, ganun yung energy mo. Pero ganun pa man kahit may mga tao na makaka-encounter ka na hindi maganda yung adhikain sa'yo, hindi ka papabayaan kasi ililiko ka. Kumbaga, halimbawa, kasalubong mo na yung tao nito, mapupunta ka sa ibang daan para hindi mo makasalubong yung taong may masamang intention sa'yo. Kasi ginagabayan ka dito ng iyong guardian angel. Ito lang yung nararamdaman ko. Hindi hayaan ng guardian angel mo na mapahama ka sa patibong na to. Kumbaga, ginagabayan ka. Then dito, sa King of Wands, sinasabihan ka dito, na kailangan huwag ka masyadong katiwala, okay? Kasi nakikita ko dito, meron ditong pwedeng magloko sa'yo, pwede kang i-scam o ganun pa man pero sinasabihan ka dito, huwag ka masyadong katiwala. Pag-ingatan mo kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Kailangan nun din mag-put ng ground. Yung ibig ko sabihin kailangan mo mag-put ng boundary. Kasi once na wala kang boundary sa iyong sarili, nafe-feel ko dito na kaya kang saktan kaya kang lokohin agad-agad. Pero once na ikaw ay nag-iingat dito, bago ka mag-desisyon, pinag-iisipan mo muna. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron lang ditong babala para sa iyo na kailangan mong mag-put ng boundary pag kailangan na, okay? Hindi palaging bigay lahat, okay? Ito lang yung sinasabi dito kasi nakikita ko dito matulungin ka mabait ka Pwede kang i-take advantage ng ibang tao dahil sa pagiging mong matulungin. Kaya tinuturuan ka dito na maglagay ka ng boundary. Kung kailan lang yung bibigyan tulong, yun lamang. Hindi yung ramdam mo na tinitik advantage ka, ikat mo na, okay? Then dito, October, November, and December, nafe-feel ko dito, na ginaguide ka talaga. Maybe ko yung tipo ng tao na madasalin, okay? Hindi ka basta-basta napapahamak dito kasi meron kang pure heart. Then nararamdaman ko dito, may paglago. Then may nakikita ko ditong tutubi. So ibig sabihin nito na merong happiness na naghihintay sa'yo, okay? Merong luck, may swerte. May swerte kang marireceive. Ito lang yung nararamdaman ko. Then pagdating ng November, dahil lumabas si Devil Reverse, kumbaga, mapagtatagumpayan mo, okay? Kung sino man yung mga tao na maninira sa'yo, mapagtatagumpayan mo to, maaalisan mo to. Kasi mararamdaman mo na sa taong ito na hindi siya totoo okay? Kasi nakikita ko na maalisan mo yung mga toxic sa paligid mo, malalampasan mo tong pagsubok na ito, basta manalangin ka lamang sa Diyos, okay? Lagi kang manalangin. Then dito, the Eight of Cups, may feel ko dito, kung isa ka man single, matatagpuan mo yung right man, right girl, or right woman para sa'yo, Kasi kung makikita mo, dalawa-dalawa yung nakikita ko dito magkaka-partner, then single tong isa. Nakikita ko dito na maybe hinihiling mo na magkaroon ka din ng life partner na kung saan yung kapareho mo yung pananaw sa buhay. Then ito yung makakamit mo, Then na-feel ko din dito na meron ditong transformation na magaganap sa'yo. May mensaheng parating sa'yo. Then may happiness and calm. Yung kumbaga, payapa. Nakikita ko din dito na magkakaroon ka dito ng malinaw na pag-iisip, malinaw na pagpapasya, na kung saan may paglago, may growth para sa'yo. Then na-feel ko dito na may swerte. Kung ano man yung tatahakin mong landas, nasa tamang path ka at ginagabayan ka dito. Okay, ito lang nararamdaman ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo sa love. Give me the message for Virgo. Ano yung mensahe para sa'yo sa love? Ayan. Para sa mga single, okay? Sa mga naghahanap ng pag-ibig. Tingnan natin kung naghihintay sa'yo. Give me the message for Virgo. Ayan. Give me the message for Virgo. Yan. Meron dito, true love. Ayan, dumating na si true love. Kasi naghahanap ka dito by December, At ito yung marireceive mo, true love. Kumbaga, hindi mo to ini-expect na ito yung parating sa'yo. Kasi once na hindi ka nag-i-expect or kung once na hindi ka naghahanap ng love, yan yung biglaan darating sa'yo. Once na hindi mo hinahanap, siya yung dumarating sa buhay mo. Kaya mainam, huwag kang masyadong search ng love, bakit ako single, ganyan-ganyan. Just trust the process. Trust ka kay God kasi ibibigay niya talaga yung para sa'yo, okay? Give me more information for Virgo.
Okay, tumalsik to, past life. Kumbaga, no, itong, meron ka ditong past life, maybe, magre-reunite ulit kayo. I mean, sa past life, ano, maybe sa kabilang buhay na muli, parang binuhay muli kayo sa mundong ito, na kung saan, ano, pagtatagpuin kayo. Maybe in the past life, mabuti kayong tao, kaya nilikha muli kayo. Ganon. Na kung saan, ano, makikilala mo ulit yung true love mo. Ito lang nararamdaman ko. Meron ditong past life. Past lives. Parang sinasabi dito, we reunite with our loved ones over and over again through many different lives. So, di ba, binubuhay muli kayo sa ibang katauhan, ganyan. Then, mali mo nung unang panahon, ganyan, binubuhay at nakikilala niyo pa rin yung bawat isa. Kasi, true love, okay? True loves never die. Give me more information. Meron dito na moment, yan, may moment na dito. Nafe-feel ko dito, no, meron ditong joy, kasiyahan, kagalakan, na kung saan, ano, yung moment ng bawat isa ay magkakaroon talaga ng equal and balanced communication, na kung saan magbibigay sa iyo ng kapanatagan sa isang relasyon. Minsan kasi kapag tayo ay nakakaranas ng hindi magandang relasyon, hindi yun talaga yung partner natin eh. Kumbaga, no, tinatanggal tayo dun dahil meron talagang nakalaan para sa atin. Ganon lang yung nararamdaman ko dito. Give me more information. Ayan, meron ditong tumalsik na intense. So, ibig sabihin, yung intense na mararamdaman mo dito sa tao nito ay yung true love. Kasi once na meron kang maramdaman na kakaiba, may spark, merong something na kakaiba, ibig sabihin, naramdaman niyo yung bawat isa, may intense. Hindi yung tipo na naglandian lang kayo, walang ganong pakaramdam. Wala yun eh. Kumbaga yun ay, ano lang yun, landi ng panahon. Alam mo yun, yung kalandian lang yun ng panahon. Pero once na naramdaman mo yung intense, may something, may kakaiba kang mararamdaman, dun mo masasabi yung pagmamahal, okay? Meron dito na connection. So, ibig sabihin, your connection is eternal and unbreakable. So, ito yung promise sa'yo na yung connection na parating sa'yo ay hindi mabibreak ng kahit sino man. Kumbaga, eternal to. Kasi true love to eh. Past life. Binubuhay kayo muli. Then, nakikitaan ko dito na talaga natatagpuan yung bawat isa. Then, meron ditong eternal connection. Then, dito, no, sign. Sasabihan ka dito na, watch out the sign leading you to true love. Kumbaga, mararamdaman mo to. Once na naramdaman mo yung intense, sign yun, okay? Once na naramdaman mo na parang komportable ka sa tao, parang may something, parang magaan yung pakaramdam mo, parang comfortable ka dito sa tao neto, isa rin yung sign, okay? Then, yun yung nagdadala sa'yo. Kaya ka tinatanggal sa mga past relationship mo na masasakit kasi hindi ito yung para sa'yo. Meron talagang ipagkakalob sa'yo na pareho ng pananaw mo, pareho ng ugali mo, na kung saan, ano, may equal and balance kayong dalawa, okay? Give me more information. Tumalsik. Dahan-dahan pa siya, embrace. Okay, sinasabi ka dito, no, embrace what destiny has in store for you. Yakapin mo kung ano talaga yung destiny na ibibigay at ipagkakalob sa'yo. Kumbaga, no, talagang ipagkakalob to sa'yo, yung true love. Kasi meron ako nakita dito na, nasa na yun? Ito eh, naghahanap ka dito eh, okay? Naghahanap ka dito. At itong hinahanap mo, kasi kung makikita mo, itong babae, naghahanap siya, paputungo siya dun, at nakatingin siya sa mga partner. Siya, wala siyang partner. Pero ganun pa man, ano, kahanap mo, or sabihin natin na matatagpuan ka ng tao nito, nakapareho mo, okay? Ito lang yung nararamdaman ko, nasa tamang path ka. Kumbaga, sinasabihan ka dito na once na hindi mo siya hinahanap, no? Kasi dito, hanap ka na hanap. Pero once na tumigil ka sa paghahanap at nagtuon ka sa iyong sarili, sa iyong paglago, dun ito darating nang hindi mo siya inaasahan. Kasi meron talagang ipagkakalob sa iyo na talagang naka-store para sa iyo. Si universe, si God, okay? Destiny mo ito. Ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching, and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.